Yes, sir. Siguro nga sa sobrang ang feeling namin, kami lang inaando sa restaurant sa may bandang Buendia, hindi naman namin alam na meron pa ng mga 6 na tao na either sumunod or humalo. So siguro hindi na rin nila napansin. Abay, maya't maya po, marami po nabibiktima po ng mga riding in tandem po rito ng mga snatcher sa may kahabaan po ng Soto Street, sa may CCP Complex. Ano po? Ako mismo nakakita. Ikaw mismo nakakita? Abay, nagja-jogging ako doon sa harapan ng, doon sa harapang bahagi ko, may nagja-jogging. Abay, biglang kumaliwa yung, yung tumawid sa kalsada yung motor, riding in tandem, inagaw yung cellphone nung jogger. Okay mga ka-adventure, gusto ko lang sabihin dito na talagang mabilis ang responde ng mga pulis. Yan, of course, dun sa kaso ni COMELEC Chairman George Erwin Garcia, na siya ay nasalisihan ng mga kawatan dyan sa isang restaurant sa may Buendia, kanto ng Roas Boulevard. So, narito yung exclusive interview natin kay Chairman Garcia last Tuesday night, August 19. At sinabi niya, unang-una sa DZRH, kinonfirm niya yung pagkakatangay ng kanyang bag na naglalaman ng mga halaga niyang mga kagamitan. ID, cellphone, meron din pera, at iba pa. So, narito yung exclusive na interview natin sa programa natin Tomorrow's News Tonight sa DZRH last Tuesday. Yan, panoorin natin. Ngayon, Chairman, si Ray saka si Kisa sa DZRH. Sir Ray, magandang gabi sa inyo. Opo, Chairman, ano ho ba nangyari? Ba't kayo nasalisihan ng inyong humbag? Ay, opo, kasi kagagaling lang namin kanina, siguro dahil sa sobrang haba ng hearing, pinapagod. Kasi po, galing kami sa hearing kanina ng Senate Electoral Reforms Committee, pinag-usapan natin yung anti-political dynasty. At pagkatapos nun, siyempre po, halos wala una na noon, kami po yung magtatanghalian, medyo madami-dami kami, halos lahat kasi ng mga commissioners ay kasama namin, siyempre may mga staff kaming kasama. Yes, sir. Siguro nga sa sobrang ang feeling namin, kami lang inaando sa restaurant sa may bandang Buendia, hindi naman namin alam na meron pa ng mga 6 na tao na either sumunod or humalo. So siguro hindi na rin nila napansin. Ngayon po, siyempre kami naman hindi naman kami masyadong security conscious at wala naman kami mga kalaban whatsoever. Ma'am Kisses. Ngayon po, yung bag kanina nabanggit kanina, yung bag po ang laman ng isang cellphone, may konting pera, hindi po ako nagdadala na madami, may konting pera. Yung mga cards, yung mga ID, yung national ID, siyempre naandun. Yung ID ng COMELEC naandun din. At mga ilan lang importanteng dokumento. Ang hirap po yung mga cards Chairman, tatawagin yung isa-isa yung mga bangko ho dyan para ma-disable muna, ma-block muna, Ay, ako naman po, isa lang ang aking bangko and therefore, na itawag na kaagad natin. At alam niyo po, yun ay isang learning lesson na Kari, dito sa mga ganitong klaseng pangyayari. Baka po kasi sabihin, Chairman ng COMELEC yan, very powerful. Ay hindi po. Baka talagang kayo nakawan, walang hiyain. Kaya pong gawan yan kahit na kanino. Saan po rito, Chairman? Saan po rito sa Buendia kayo nasalisihan? Eksakto mahirap banggitin yung restaurant. Wag na po yung restaurant. Lugar lang po. Opo, eksaktong Buendia, corner Rojas Boulevard. Dito lang sa kanto. Naku naman. At saka alam niyo po ano yun puntahan ng turista. Yes, sir. Puntahan ng turista. Doon sa kung nakikinig man yung kumuha noon, hindi po tayo turista, medyo malaki-laking mata natin at saka medyo may itim ako kaya. Hindi ho foreigner si Chairman. Opo, Pilipinong-Pilipino ho. Opo, nalungkot ako pero at the same time napag-isip ako na alam niyo po sana doon sa mga gumagawa ng ganyan. Hindi po naman lahat ng kumakain sa ganyan. Kita niyo po, hindi naman po social na kainan yun. Ang kumakain po dyan ay gutom ng mga tao. At the same time, maaari po yun talagang mga kababayan natin na
kain lang sa pamilya kahit paano, nang medyo kakaiba na ganyan. Hindi naman yata kayo naka-coat and tie, Chairman. Ay, naka-coat and tie po. Naka-coat and tie pa kayo? Naka-coat and tie si Chairman. Napagkamalan tuloy kayo. Naku naman, no. Napagkamalan tuloy kayo yayamanin, sir. Naku naman. Pero yun po, ibig sabihin po, Sir Ray, Ma'am Kisses, kahit po kayo ay medyo kilala, kahit po kayo ay sinasabing lagi nakikita, o sasabihin nila ay may katungkulan, hindi po pinag-uusapan sa ganyan yan. Kaya kinakailangan tayo lagi mag-iingat, lalo na po doon sa mga kagagamit natin. At yan po yung mga learning lesson. Ito po yung first time na nangyari sa akin na may ganito na pangyayari. And therefore, buti na lang po yung cellphone na gamit kong isa, Sir Raymond Kisses, ay prepaid. At least okay lang. Kaya lang, ang problema doon, yung mga contact numbers, So, ulitin ko, Chair. Chair, ulitin ko, ang mga nawala doon sa nakuha sa inyo ay cellphone, pera, sir? Kunting pera. Kunting pera. Kasi, nag-hearing lang naman po kami kanina kasi. IDs, sir, IDs. Ay, yan po, madami po akong ID. Lagi po akong daladala ko ang national ID. Comelec ID ko, syempre, lagi kong daladala yan. Nandoon ho. ATM card ko ng Land Bank of the Philippines. Credit card. At yes po, hindi po ako nagki-credit card. Ay, wala po credit card. Wala po ako. Baka naman po yung... Iba pa pong ID. Chairman, baka naman po yung inyong bag LV. Medyo may ganun po. May pagka ganun po. Lumang pula yan. Baka naman. Sabi sabi siguro naman kasunod na yun. Naka-LB to. Maraming pera to. 3-piece suit pa hindi na sila alam. Akala ka ganun. Chairman, baka gusto niyo pong gamitin yung pagkakataon kasi baka po yung manawagan po kayo. Baka magamit ho yung inyong numero sa masasamang gawain. Chairman, please, you can yes po. You can announce po. Ako, Sir Ray, maraming salamat sa pagkakataon. So yun po, una learning lesson ito sa mga kababayan natin. Wala pong pinipili talaga yung mga mandarambong, yung mga gagawa ng kasamaan, at yan po kahit na sino, pwede po nakasuot ka ng magara o kaya naman ordinaryong kasuotan. Basta po, lagi tayo mag-iingat. Number 1. Number 2, doon naman po sa mga tao maaari makatanggap ng mga messages sa akin. At kahit po yun prepaid, wala po yung mga internet connectivity whatsoever dahil hindi po ako gumagamit doon sa cellphone na yon. Pero kung sakali po, hindi po ako yon. At para po maliwanag, kaya napakagandang pagkakataon na ibigay sa akin ni Sir Ray at saka ni Ma'am Kisses na ito. Para naipaniwagan din po, hindi po yun na, wag na po yun. At kung may mga kakilala po ako, ay talaga pong kakilala nyo ako, hindi ko po masyadong ginagamit yung number na yun. Kaya po may mga 600 messages yun na hindi po nababasa. So yun naman po yung isang bagay doon. Pero Chairman, hindi ho ba ninyo tinangkang tawagan ng 911 para sa biglang response time, ha? Opo, nag-report na po lang kami dyan sa barangay. Siyempre, mas inuna po natin ang barangay. Naniniwala naman po tayo na pwede tayo magsuplong sa mga barangay at aaksyon na naman po nila. Kasama na po naman yung Philippine National Police. So yan po, binibigay natin sa kanila yung pagkakataon na baka sakaling magawan po ng paraan at makita yung maganda. Kasi po, baka may mga mabiktima pa kasi. Paano po yung mga mabibiktima nila? Sadyang may mga dalang pera na kailangan pang ospital, pambayad sa ganito, pang tuition, kawawa naman po yung mga mabibiktima nila. Yan. Salamat ho, Chairman. Sana ho, maibalik ho iba pa hong mga nawala ho yung gamit dyan sa bag na yan, Chairman. Salamat po. Ako po nagpapasalamat sa inyo, Sir Ray. Maraming salamat sa pagkakataon. Mabuhay po kayo. Salamat po. Sa inyo, sir. Maraming salamat. Okay, so yun. Yung napakinggan yung sinasabi ni Chairman Garcia. So meron siyang personal panawagan sa mga otoridad na mahuli itong mga kawatan na ito. So the next day, I think na-monitor yun ng mga police. So the next day, nagkaroon ng development. Isa sa 8 pala mga suspect, isa sa 8 mga suspect ang naaresto kaagad ng mga otoridad. Now, I hope na yung mga remaining suspects ay maaresto rin. So they are a group of salisi gang na
nambibiktisma sila randomly, napagkamalan nila na dayuhan daw si Chairman Garcia at yun, na-tsempuan doon sa lugar na I don't know kung bakit nila alam na may dalang pera. Po tayong isang suspect na na-aresto po. Ito po ay sa tulong ng ating mga district Special Operations Unit ng SPD. Okay. Oo. At the same time po, meron pong nagsauli ng mga gamit po ng ating biktima po na si Chairman Garcia. So ano po yung mga na-recover dito, Hepe, sa mga suspect? Ano po ba mga gamit niya, personal belongings po ni Chairman Garcia? Andito po yung kanyang bag, yung cellphone, yung susi, saka ibang mga dokumento at mga cards po, yung mga IDs po. May posibilidad na po ba itong grupo na meron pa dito lang din sa paligid ng Cavite? O ano ba, nagtatago lang sila ba dito? May posibilidad na makuha natin lahat to? May possibility po yan kasi relentless po ang ating follow-up operation ngayon dito sa mga suspect na gumawa nga ng hindi maganda sa ating chairman. Panawagan nyo na po, Hepe, para sa mga suspect na kung pwede na sila sumuko na lamang o ibilit pa nila yung ibang gamit ni chairman. Tama po kayo, ang panawagan ko lang po sa ating mga suspect ay sumuko na lang po para hindi na po magtagal at siyempre para maiwasan po natin ang hindi magandang pangyayari. Okay, maraming salamat. Go ahead, bro. Si Colonel Disesto ba yan? Si Colonel Disesto, kaya bro Ray. Yes sir, si Ray Sibayan sir sa DCRH, Colonel. Yes, sir. Kunin ko na rin po ang pagkakataong, Colonel, isumbong ko na rin po sa inyo. Abay, maya't maya po, marami po nabibiktima po ng mga riding in tandem po rito ng mga snatcher sa may kahabaan po ng Soto Street, sa may CCP complex. Ano po? Abay, wala na hong magawa yung mga naagawan ho ng mga cellphone, yung mga jogger ho rito, karaniwan pong biktima, Colonel. Baka pwede hong mapostihan po natin ng mga pulis ito pong kahabaan ng Soto Street. Tama po kayo, sir. At simula po kahapon, talagang nag-deploy na po tayo ng mga kapulisan po dyan sa area po ng CCP. Opo. Lalo sa area na yung may mga nagja-jog. Halos gabi-gabi, sir. Marami ho nabibiktima eh. Ha? Meron na po tayong deployment dyan simula kahapon po, sir. Yes, sir. Yes, sir. Oo. Wala hong walang kalaban-laban ho yung mga nagjajagin po rito. Dapat ma-check po natin ang seguridad po ng ating mga joggers din sa may Soto Street sa CCP complex. Nag-deploy din po tayo na mga intelligence unit para sila po ang manghuli sa mga gumagawa po ng hindi maganda. Yes, sir. Po. Ayan. Kaya maraming salamat po sa inyo and thank you po sa inyo binigay sa amin na pagkakataon. Maraming salamat din po. Magandang hapon. Thank you, sir. Yeah, bro. Ayan, action ng kagad ni Colonel Disesto, ha? Medyo napakagaling. Magaling yung kanilang magaling nga, mabilis nga yung responde, ha? Lalo sa kay Chairman Garcia, ha? Kasi merong utos ang siyempre sa pangunguna rin ng ating magaling na CPNP na si General Torre. So talagang pinatutukan din niya itong kaso na ito kung saan ay mabilis na naaresto pa yung isa sa suspect. 8 yata, 7 to 8 persons yung grupo na yon na umatake. I think hindi lang siguro si Chairman Garcia mga naunang mga baka meron pa mga ibang mga, ang sinasabi kasi rito, ang talagang priority ng target ay mga turista. Napagkamalan daw nila na I don't know, foreigner, what for nationality as a foreigner, pero binabagit parang napagkamalan nila Chinese or Korean si Chairman Garcia. Kaya biniktima nila. Now, na-arresto yung isa sa mga suspect. So, hinahanting pa iba pang mga suspect. I think tama yun. Dapat balansag na yung mga yun. Ipakita ng PNP natin na talagang seryoso ang operasyon ng otoridad laban sa mga kawatan na ito. Bukod pa dyan, dun sa nangyayaring nakawan ng mga cellphone dyan sa area ng CCP complex sa may Soto Street. Pero at kinagabihan, August 20, talagang kitang-kita ko talagang nag-iikot sa Soto Street yung patrol car ng Pasay City Police. Ito na yung binabanggit ni Colonel
patrolya sa CCP complex. Kahit paano, ma-secure naman itong mga nagja-jogging dito. At maiwasan na yung snatching ng kanilang mga dalawa. Kaya kay Colonel Desesto, sir, salamat naman po. Ha? Ayan, at tinugon po ninyo ang ating panawagan na mabigyan ng seguridad itong mga nagja-jogging. Marami kasi rito mga nagja-jogging pag ganito mga oras. Ayan. Sa ating mga jogger, ha, ingat kayo pag kayo nagja-jogging sa may Soto Street, sa may CCP complex, para di na maulit pa yung snatching ng mga kawatan. Ha? Mga riding in tandem to yung tumitira dito sa may Soto Street to, pababa na to. Ganito kasing oras, marami nagja-jogging, so ayun. May nakita na tayong may ikot na patrol car sa lugar na secure. Ito na. Yung nasa likod ko, nag-ikot to na police car dito sa may Soto Street. Ayun o. To secure itong mga joggers dito. Ganitong oras kasi hanggang 10 o'clock in the evening, may mga nagja-jogging dito sa may Soto Street. Ayan, mula doon sa may Star City, hanggang doon sa kabila yun sa may PICC, hanggang doon sa dulo ng Ross Boulevard. So at least kahit paano, siguro naman matitiwasay na rin yung kalooban ng mga nagja-jogging kung hindi na-snatch yung kanilang mahalagang gamit, particularly yung mga cellphone. Alright, so kudos sa mga taga-Pasay City Police, sa PNP, kay General Nicolas Torres, and of course kay Colonel Desesto dito sa Pasay City. Alright, stay safe always. So talaga namang rumeresponde yung ating mga pulis, and thank you sa agad na responde at aksyon ni Colonel Joselito Desesto, ang hepe ng Pasay City Police. Ako ay hindi lang siguro dapat matigil sa ganon. Dapat maaresto yung riding in tandem na yun, kung sino man sila, para panagutin sa ginawa nilang krimen. Marami palang mga nabiktima Yung mayroon ako na kita habang nagja-jogging ako sa unahan ko, may inagawa ng cellphone. I think before that, meron na rin mga nabiktima. And right after that incident, meron pang nabiktima, I think mga 2 pa. Di ba? So, I'm hoping na dapat ma-arresto rin yung iba pang mga itong mga suspect nito, yung riding in tandem. Wag lang yung nagpapatrol lang tayo dyan. Well, anyway, I think isa rin yung pamamaraan para mapigilan ang namang krimen. Pero I think dapat tugay-gayan nila kung sino-sino itong mga ito. May pagharap sa korte, may pagharap ng kaso. Alright? So yan yung ating experience. And sa pangkalatan, binibigyan ko ng saludo yung ating mga pulis at pinakikita nila under the command of PNP Chief General Nicolas Torres III na sila nagtatrabaho, masigasig sila, yung response time ay nandyan, yung responde nandyan kagad. Ayan, keep it up. Salamat po. Thank you.